one day ride, dalawa na pwede puntahan. Tara, rides tayo. 5:30 ng umaga ang meetup namin sa Shell Katipunan. Dahil sa sobrang excited natin dito, 4:30 pa lang ng madaling araw, nasa meetup location na tayo. Akala pa nga namin, naiwan na kami. Yun pala, 5:30 pa talaga ang alis. Yun pala, kinansel nila, no? Shell Katipunan to, di ba? Shell Katipunan. 4 na motor nga pala kami. Yung ibang SRQC family, hindi na nakasama. Dahil wala na yung mga motor nila at busy na din sa kanya-kanyang pamilya. Habang paakyat nga kami ng Antipolo, may isang sasakyan na bumangga sa barrier. Siguro, nakatulog yung driver. Unang destination nga pala namin mga paps, Regina Rica. Dumaan kami sa Marcos Highway, tapos dire-diretso lang pa Sampaloc Tanay. Kung saan, marami din yung mga umaakyat na nakamotor at naka 4 wheels. Sa part na to, medyo alanganin ako dumaan sa Sampaloc Tanay. Lalo na sa tinatawag nilang Big C at Manukan. Marami kasing nadidiskrasya sa lugar na to. At pag minalas ka, pwede mo pang ikamatay ito. Pero dahil magandang tanawin sa part na yan, nawala na din yung kaba ko at napalitan ng excitement. May nakasabay pa nga kaming naka-big bike. Sa part na to, sumenyas ako ng bomba call. Buti na lang, mabait si Paps at napagbigyan tayo. Nakita namin tong Raptor na nahulog sa drainage. Buti na lang walang ibang nadamay. At sana, okay lang yung mga nakasakay dito. Nag-stop over muna kami dito sa gasoline station para umihi. Dito ko pa nga pinagtripan tong tropa natin. Akala niya iniwan ko na siya. Di niya lang alam, tinaguan ko siya. Pero sa part na to, medyo nakaramdam na kami ng gutom. Kaya naman, naghanap na din kami ng makakainan along the way. Sakto din, 1 kilometer away, nakita namin tong Bonita Tanay. 3 years na pala sila dito mga paps. Yan ang sabi ni ate. At meron din silang private pool na pwedeng rentahan ng mga tropa o pamilya nyo kapag meron kayong banding. Hanapin nyo na lang yung FB page nila. Ito nga pala yung pagkain ng mga in-order namin. Sulit din dito yung bangus sisig nila. Try nyo i-order. 3 km na lang biyahe namin para makarating sa Regina Rica. After 3 km, kakanan na kayo papuntang Regina Rica at wasteable na din ang lugar. May parking fee nga pala dito mga paps na 20 pesos. Okay naman yung daanan dito kasi sementado na. Bala ko nga sana magpalipad ng drone kaso no flight zone. May konting akyatan lang papunta sa taas pero kaya naman ng mga bata at mga lola't lola natin. May mga souvenir din palang mga binibenta dito at pasalubong. After nga namin magka-picture, umalis na kami para pumunta sa pangalawang destination namin sa Kalinawan Cave. I love Mama Mary. Yung location nga pala ng Kalinawan Cave ay papunta din sa Daranak. Hindi na kayo aabot sa Daranak at kakanan na kayo. Medyo rough road lang dito mga paps at matutulis din ang bato. Sa part na to, ang ganda din ng formation ng mahogany. Kaya pala Kalinawan guys, parang ano? Parang ano son? Parang blue rock. Ito ano, video mo pala. Oo, okay, naka-video tayo guys. Blue rock na oh. Guys, andito kami sa Blue Lagoon. Malalaki na yung mahogany. Sa Blue Lagoon. Matatalim yung bato. Delikado yan mga ganyang bato. Di ba sa Blue Lagoon? Tapos sa likod. Yeah! Rough road. Blue Lagoon no? Oo. Para kang nasa paraiso. Daan-daan lang din kayo para iwas abira sa daan. May parking din pala sila dito. Makikita nyo din agad kung saan nakapesto yung mga tour guide dito sa Kalinawan Cave. Dito nga pala ang entrance ng Kalinawan Cave. Shoutout niya. Shoutout! Pangalan mo! Shoutout sa akin. My name is Clark Daniel Buenaflor Ferrer from Quezon City, Manila. Quezon City, Manila! Tayo, Quezon City! OMG! We're same place! Kung may bala kayo pumunta dito at takot ka sa dilim, mas advice na magdala ka ng sarili mong flashlight. Dito nga pala sa Kalinawan Cave,
May mga layer silang tinatawag. May layer 1 hanggang layer 6. Pero layer 3 lang ang inabot namin kasi medyo masikip na din ang daan at hindi kami prepare sa mga gapangan. Oh, baka ibang gapang yung iniisip mo ha. 3.5 layers yun po yung tinatawag mo. Yes po. Yes po. So ngayon, mag-orientation po muna tayo. Introduce na namin yung mga sarili namin para makapag-start po tayo mag-explore. So magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pinawa Cave. So bali dalawa po kami na magiging cave guide. Yung kayong head tour guide ako si James. Kasama natin sa likod. Good morning po. Morning! Si Ate Ella. Morning po. Good morning. So explore natin sa loob ng Pinawa. Magagaling din ang mga tour guide nila dito at mababait. Medyo naiwan na nga ako sa history per layer. Kaya mas maganda kung kayo na mismo ang pumunta para ma-experience nyo. Bago to, di kami naliligo ngayon. Kung iniisip mo naman na hindi kayo makakapag-picture, huwag kang mag-alala. Sila na mismo ang kukuha sa inyo with the perfect shot. Ngayon nakapunta dito saan? Oo. May part pa nga dito na magpapatay kayo ng mga phone or any cam na dala nyo para ma-experience nyo yung spirit sa loob ng cave. As in wala kayong makikita dahil sa sobrang dilim, parang ganito. After nga namin matapos yung layer 3, lumabas na din kami para makapag-picture. Ito nga pala yung magandang background na pwedeng ilagay sa social media mo. Sa mga gusto nga pala pumunta dito, mas advisable daw na summer para pag gumapang kayo sa layer 4 at layer 5, hindi basa at hindi din maputik ang daan. Nakapagod dito. Kaya bawal dito yung mahika guys. Hey! Uwi na!